Sa mismong kasal ng aking anak, naganap ang pinakamalaking kahihiyan sa pamilya. Nakita ko ang ebidensya ng isang planong patayin ang apo kong si Lito sa harap ng lahat. Ang hiya na dulot ng bagong asawa niya ay halos bumali sa akin. Matagal akong nagsilbing ilaw ng tahanan, nagbigay ng lahat. Pero para sa kanila, ako ay walang pakialam na lang. Hindi nila alam. Ang lihim na yaman ko ay ang papel, ang susi sa kanyang kasamaan. Ngayon, babawiin ko ang dangal ng aming pangalan. Hindi ako mananahimik. Tuturuan ko sila ng matinding leksyon. Kung handa kayong makinig sa kwento ng hustisya, like at share na. Kwentuhan mo ako, mga mahal, saan kayo nanonood? Tahimik akong nakaupo sa tabi ng aking 7 taong gulang na apo sa ikalawang kasal ng aking anak. Bigla, mahigpit na hinawakan ng bata ang aking kamay at bumulong. Lola, gusto ko na pong umalis ngayon din. Tanong ko, anong problema? Nanginginig siyang sumagot. Lola, hindi po kayo tumingin sa ilalim ng lamesa, di ba? Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin at ako'y natigilan. Hinawakan ko ang kamay ng aking apo at tahimik kaming tumayo. Labis akong nagpapasalamat at nandito kayo. Kung pinapanood ninyo ang bidyong ito, paki-like at mag-subscribe sa channel at sabihin sa akin sa comments kung saan ninyo pinapakinggan ang kwento ko ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo nararating. Ako, si Lola Belen, ay nakaupo sa gitna ng ballroom ng kasalan na nagliliwanag sa sindi ng mga kandila, katabi ng aking munting apo, ang batang mas mahal ko pa sa sarili kong buhay, si Lito. Ngayon ang kasal ng aking anak, si Andres, sa pangalawa niyang asawa, si Elena. Si Lito ay abala sa pagpapaatras-abante ng kanyang pulang laruang kotse sa malinis na puting mantel. Ang kanyang malinaw na mga mata ay tila nakalubog sa sarili niyang mundo, kung saan hindi umiiral ang ingay ng mga matatanda sa paligid niya. Tiningnan ko siya at lumambot ang aking puso. Maingat kong inayos ang kanyang munting bow tie sa leeg, isang kilos na kasing amo ng paghaplos sa alaala ng kanyang ina, si Marisa, na ang bawat matamis na ngiti ay naaalala ko pa na parang kahapon lang. Puno ang silid ng banayad na melodiya ng jazz band na humahalo sa bulungan ng mga pag-uusap at sa kalansing ng mga baso ng alak. Ang ballroom ay pinalamutian ng marangyang palamuti na may ayos ng purong puting rosas sa bawat lamesa at ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa kumikinang na pilak na plato. Tumingala ako upang hanapin si Andres. Abot kamay siya sa paglipat-lipat sa bawat lamesa, nag-aalay ng toast upang pasalamatan ang mga bisita na may nagniningning ng ngiti na tila nais itago ang kawalang laman na alam kong dala-dala pa rin niya sa kanyang puso mula nang umalis si Marisa. Sa malayo, si Elena, ang bagong asawa ng aking anak, ay kahanga-hanga sa kanyang beaded na damit pangkasal, nagpo-pose para sa mga litrato kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang ngiti ay perpekto, walang bahid dungis, na para bang pag-aari niya ang buong mundo. Tiningnan ko siya at may kakaiba akong naramdaman sa aking dibdib, isang hindi maipaliwanag na sensasyon, ngunit sinubukan kong baliwalain iyon. Sinasabi sa sarili ko na masyado lang akong sensitibo. Ang mga waiter ay maganda ang pagkilos sa pagitan ng mga lamesa, nagsisilbi ng mas maraming alak, nagliligpit ng mga walang laman na plato at nag-aayos ng mga napkin. Isang matandang mag-asawa na nakaupo sa aming lamesa ang lumingon sa akin na may mabait na ngiti. Ang bilis lumaki ni Lito. Ilang taon na siya ngayon, Belen? Ngumiti ako at sumagot sa mahinang boses. 7 taon pa lang. Ang bilis ng panahon. Pagkatapos ay lumingon ako upang maghiwa ng maliit na piraso ng cake upang ibigay kay Lito. Tumingala ang bata, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat, ngunit agad siyang yumuko at ipinagpatuloy ang pagtulak sa kanyang laruang kotse, na para bang tanging ang laruan na iyon lang ang lugar kung saan siya nakadarama ng kaligtasan. Biglang tumigil si Lito. Ang kanyang maliliit na kamay ay tumigil sa pagtulak ng kotse, at ang kanyang bilog na mga mata ay tumingin sa akin nang may pagkaseryoso na hindi normal sa kanya. Medyo natigilan ako. May masamang pakiramdam na dumaloy sa aking katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang maliliit na daliri ay kasing lamig ng yelo. Sa isang apurahan na boses, bumulong siya.
Lola, gusto ko na pong umalis ngayon din. Nanginginig ang kanyang boses na para bang pinipigilan niya ang isang takot na hindi niya maipaliwanag. Bilis dali ang tibok ng aking puso. Umuko ako sa kanya at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Anong problema, apo ko? Sabihin mo sa akin kung ano iyon. Nanginginig si Lito, pinipisil ang kanyang mga labi. At pagkatapos ay bumulong siya ng napakahina, kaya kailangan kong ilapit ang aking tainga upang marinig siya. Lola, hindi po kayo tumingin sa ilalim ng lamesa, di ba? Ang kanyang mga salita ay parang malamig na kutsilyo na tumagos sa aking dibdib. Isang matinding pagkabalisa ang nagsimulang lumaki sa loob ko na nagpapahirap sa akin na huminga. Sinubukan kong maging kalmado at hinaplos ang kanyang buhok. Ngunit ang kanyang tingin, ang nag-aalalang tingin ng isang bata na 7 taong gulang pa lang, ang pumigil sa akin na balewalain iyon. Ayos lang, mahal ko. Hayaan mong tingnan ni Lola, sabi ko. Sinusubukang gawing kalmado ang aking boses upang pagaanin ang kanyang loob. Bagaman, naramdaman ko na parang bumibilis ang tibok ng sarili kong puso. Maingat kong itinaas ang gilid ng puting mantel at tiningnan ang madilim na espasyo sa ilalim ng lamesa, kung saan nakasabit ang mga kahoy na paa ng mga upuan at ang maliliit na sapatos ni Lito, at pagkatapos ay nakita ko iyon. Isang maliit na piraso ng papel na nakatupi sa 4, nakahiga doon, sa tabi mismo ng upuan ni Lito. Napakaliit nito kaya halos mawala na sa dilim. Ngunit ang presensya nito ay nagpalamig sa aking dugo. Kumapit si Lito sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking braso na para bang naghahanap ng kanlungan. Naramdaman ko ang kanyang mabilis na paghinga. Bawat panginginig ay tila nagsasabi sa akin na mayroong talagang mali. Lumuhod ako ng tuluyan at nang nanginginig ang kamay, kinuha ko ang papel. Ang mga tao sa paligid namin ay patuloy pa ring nagtatawanan at nagtotoast. Ngunit sa sandaling iyon, ang buong mundo ko ay lumiit hanggang sa ako na lang, si Lito, at ang lintik na papel na iyon sa aking kamay. Binuklat ko ito. Ang malabong liwanag ng kandila sa lamesa ay sapat na upang mabasa ang nakasulat na mga salita. Talahanayan 8, dagdagan ng hipon ang pagkain ng bata. Ilang salita, ngunit ang mga ito ay parang direktang suntok sa aking puso. Naramdaman kong naging yelo ang dugo sa aking mga ugat at ang hangin ay naipit sa aking dibdib. Si Lito ay may malubhang alerhiya sa hipon, isang bagay na alam ng buong pamilya namin. Ang isang piraso lamang ng hipon ay sapat na upang ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sino ang makakasulat nito? Sino ang magiging napakawalang puso? Sa mismong araw ng kasal ng aking anak, pinisil ko ang kamay ni Lito. Naramdaman kong nanginginig ang kanyang maliliit na daliri sa akin. Agad akong tumayo. Hindi inalintana ang pagtataka ng mga tingin ng mga tao sa paligid ko. Ang matandang mag-asawa sa malapit ay tumigil sa pag-uusap at tumingin sa akin nang may pag-aalala. Niyakap ko si Lito ng buong lakas na para bang natatakot akong maglalaho siya kung bibitawan ko siya. Ang tawanan at musika ay nagpatuloy, ngunit para sa akin, ang lahat ay naging mabigat, nakabibinging katahimikan. Bumalik sa aking isipan ang mga alaala ng ibang panahon, na naglabas sa akin sa kumikinang na bulwagan ng kasalan at bumalik sa mga taon na buo pa ang aming pamilya. Minsan kong naisip na ang tahanan ng aking anak ay laging puno ng tawanan. Ngunit ang buhay, na parang bigla ang bugso ng hangin, ay pumatay sa alab ng kaligayahan na iyon na nag-iwan sa akin ng mga pilat na hindi kailanman gagaling. Naaalala ko si Marisa, ang aking unang manugang, tulad ng pag-alaala ko sa sikat ng araw sa umaga na pumapasok sa bintana sa bukang liwayway. Ang kanyang ngiti ay malambing at mainit. Lagi niya akong pinadarama na parang nasa bisig ako ng isang tunay na anak. Hindi kailanman itinaas ni Marisa ang kanyang boses, hindi kailanman gumawa ng anumang nakababahala sa akin. Isa siya sa mga taong sa tingin pa lang ay nakadarama ka na ng kapayapaan. Naaalala ko pa ang napakahanging mga hapon na iyon sa suburbs sa Amerika. Note, generalizing location. Noong dumating ako sa maliit na bahay ni na Andres at Marisa.
Ang tawanan ni Lito, na nagsisimula palang maglakad, ay umaalingaw-ngaw sa likod bahay habang hinahabol niya ang isang makulay na bola ng goma. Si Marisa ay nasa beranda na may basket ng bagong pitas na gulay, nakangiti habang pinapanood ang kanyang anak. "Ma, Belen, tikman mo ang sinigang, note, dish change, na niluto ko. Tingnan mo kung ano ang tingin mo." Madalas niyang sabihin sa akin. Puno ng pagmamalaki ang kanyang boses habang inilalagay ang mainit na mangkok sa harap ko. Uupo ako doon, kumakain at nakikipag-usap sa kanya tungkol sa simpleng mga bagay habang si Lito ay gumagapang sa sahig, nakakapit sa isang lumang laruang kotse. Ngunit ang pinakamaganda at gayon din ang pinakamasakit na alaala ay ang gabing nagkasakit ng husto si Lito. Napakataas ng lagnat niya. Ang kanyang maliit na katawan ay nag-aapoy at ang kanyang mga mata ay halos hindi na mabuksan na walang lakas na natira kahit umiyak. Niyakap siya ni Marisa habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. "Ma, Belen, natatakot ako." Bulong niya, nanginginig ang boses. Umupo ako sa tabi niya, nagpapalitan sa paglalagay ng basang tela sa kanyang noo, sinusubukang pakalmahin siya. "Huwag kang mag-alala, anak. Malakas ang bata, magiging maayos siya." Ngunit sa loob, ang pag-aalala ay bumabagabag sa akin na parang bato. Nagpuyat ako kasama si Marisa hanggang bukang liwayway nang lumabas ang unang sinag ng araw at sa wakas ay bumaba ang lagnat ni Lito at nakatulog siya sa bisig ng kanyang ina. Lumingon sa akin si Marisa, ang kanyang mga mata ay pula, ngunit may mahinang ngiti. "Salamat, Ma. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa sandaling iyon." Hinawakan ko lang ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil na para bang gusto kong sabihin sa kanya na lagi akong nandyan para sa kanya at para kay Lito. Naisip ko na ang munting pamilyang ito ay magiging masaya magpakailanman, tulad ng isang kantang hindi nagtatapos. Ngunit pagkatapos, isang mapait na hapon, ang lahat ay gumuho. Nagring ang telepono habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina. Ang malamig na boses ng isang pulis ang narinig sa linya. "Ngeng, Belen, ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na nagkaroon ng aksidente." Hindi ko na maalala kung paano ko natapos na marinig ang pangungusap. Alam ko lang na nanginginig ng husto ang aking mga kamay, kaya nabitawan ko ang isang plato sa sahig at ito ay nabasag. Wala na si Marisa nang isang iglap ng nabangga ang kanyang kotse ng isang truck na nawalan ng kontrol sa highway sa labas ng syudad. Tumayo ako roon, paralisado, naramdaman kong gumuho ang mundo sa harap ko. Ang libing ni Marisa ay isang araw ng malakas na ulan. Ang mga patak ay bumagsak ng walang tigil na para bang ang kalangitan ay umiiyak din para sa kanya. Si Lito, na 4 na taong gulang pa lang noon, ay nasa aking bisig, naguguluhan, nakatingin sa lahat ng may inosenteng mga mata, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. "Lola, nasaan po ang aking mama?" Tanong niya sa kanyang maliit na boses. Niyakap ko siya ng mahigpit, nilulunok ang aking mga luha, at bumulong, "Ang mama mo ay nasa isang napakagandang lugar, mahal ko." Ngunit sa loob ako ay parang dinurog. Si Andres, ang aking anak, ay bumagsak sa harap ng kabaong. Nanginginig ang kanyang mga balikat at hindi siya makapagsalita ng isang salita. Alam kong sinubukan niyang maging malakas, ngunit ang kanyang tingin ay walang laman, na para bang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay umalis kasama ni Marisa. Pagkatapos ng trahedyang iyon, ganap na nagbago si Andres. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho. Umaalis siya ng bahay nang napakaaga at hindi na babalik hanggang sa natutulog na si Lito. Naintindihan ko na tumatakas siya, sinusubukang punan ang napakalaking kawalan sa kanyang puso ng walang katapusang mga araw ng trabaho. Ngunit si Lito, ang aking kawawang bata, ang pinakamatindi na nagdusa. Nagsimula siyang magsalita ng mas kaunti. Ang kanyang tingin ay madalas na malungkot, na para bang naghihintay siya ng isang himala na magbabalik sa kanyang ina. Ako ang naging tanging suporta niya. Dinala ko siya sa paaralan tuwing umaga at umupo sa tabi ng kanyang kama tuwing gabi upang inday-indayin siya. "Lola, magkwento ka po sa akin tungkol sa aking mama." Madalas niyang tanungin sa akin.
At ikinukwento ko sa kanya ang mga ito nang may naiiyak na boses na nagkukwento tungkol sa mga panahon na kinakantahan siya ni Marisa upang makatulog, kung paano niya hinihiwa ang kanyang prutas sa maliliit na piraso upang gawin siyang paborito niyang panghimagas. Ang bawat kwento ay isang pagtatangka na panatilihing buhay ang imahe ni Marisa sa isip ni Lito at sa aking puso. Si Luz, ang aking ampon na anak, ay naging isang mahalagang bahagi din ng mga araw na iyon. Sa kanyang mainit na puso at bihasang mga kamay, madalas siyang pumupunta sa bahay, nagdadala ng mga aklat pangkulay o cookies na inihurno niya mismo. Mahal ni Luz si Lito na para bang sarili niyang maliit na kapatid. Buhatin niya siya, tuturuan siyang magbasa o uupo ng ilang oras kasama siya sa lamesa upang tulungan siya sa kanyang clumsy na mga guhit. "Tingnan mo, Lito, mas maganda ang bahay mo kaysa sa akin," sasabihin niya, tumatawa sa kanyang boses na kasing linaw ng kampana. Ngunit minsan ay nahuhuli ko si Luz na nakatingin kay Andres kapag pumasok siya sa bahay ng tahimik pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho. Ito ay isang malalim na tingin na naglalaman ng higit pa sa isang simpleng pagmamahal ng magkapatid. Nakita ko iyon, ngunit nagpasya akong hindi magsalita ng anuman. Siguro natakot ako na kung babanggitin ko ang paksa, masisira ko ang marupok na katatagan ng kung ano ang natira sa aming pamilya. Ang bahay ni Andres ay dahan-dahang nawala ng tawanan. Ngunit salamat kina Luz at Lito, ang alab ng pamilya ay nanatiling may sindi kahit na lingguhan. Ginawa ko ang lahat ng posible upang panatilihing hindi mamamatay ang alab na iyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong parehong nabubuhay kami ni Andres na may mga sugat na hindi kailanman gumaling. Sa tuwing nakikita ko si Lito na natutulog, nakikita ko ang mga katangian ni Marisa sa kanyang maliit na mukha at muling sasakit ang aking puso. Ang alaala ng hapong iyon ay malinaw pa rin sa aking isipan na para bang hindi lumipas ang panahon. Nakaupo ako sa aking maliit na sala, pinapakinggan ang mga maya na umaawit sa bakuran na may pusong puno ng magkahalong damdamin. Ito ang unang pagkakataon na dinala ng aking anak na si Andres si Elena sa bahay upang ipakilala siya. Sinubukan kong buksan ang aking puso. Sinubukan kong tingnan ang babaeng ito sa mata ng isang ina na nagnanais na muling makahanap ng kaligayahan ang kanyang anak pagkatapos ng napakaraming sakit. Ngunit sa kaibuturan, hindi ko maalis ang isang pakiramdam ng pagkabalisa, unease, tulad ng isang malamig na hangin na nagpapapanginig sa akin. Nang hapong iyon, mas huli dumating si Andres kaysa karaniwan. Nasa kusina ako, naghahanda ng pansit, note, dish change, na labis na gusto ni Lito nang marinig kong bumukas ang pinto. Pumasok si Andres na may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagningning tulad noong kabataan niya nang madalas siyang magkwento tungkol kay Marisa nang may simbuyo ng damdamin na hindi niya maitago. "Ma," sabi niya sa naiiyak na boses, nakasandal sa frame ng pinto, "gusto kong makilala mo ang isang tao." Huminto ako sa ginagawa ko at tumingin sa kanya, nakaramdam ng kaunting kaba. "Isang espesyal na tao?" Tanong ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Ngumiti si Andres, isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. "Oo, magugustuhan mo siya ng labis," sabi niya, puno ng kumpiyansa. Tumango ako. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking apron, sinusubukang itago ang pag-aalala na nagsisimulang lumaki sa akin. Pagkatapos ni Marisa, hindi ako sigurado kung may sino man ang makakapuno sa kawalang iniwan niya, hindi lang para kay Andres, kundi para rin kina Lito at sa akin. Nang gabing iyon, lumabas si Elena. Pumasok siya sa aking bahay na nakasuot ng isang eleganteng light blue na damit. Ang kanyang buhok ay perpektong inayos sa mga alon na nagbalangkas sa kanyang mukha. At ang kanyang mga labi ay pininturahan ng isang malambot na pula na curved sa isang ngiti. Ang ngiting iyon, kailangan kong aminin, ay kaakit-akit na para bang sinanay niya ito upang pasayahin ng sinuman. "Isang kasiyahan na makilala kayo, Geng Belen," sabi niya sa isang matamis na boses, bahagyang yumuko ang kanyang ulo. Sinuklian ko ang kanyang ngiti, inanyayahan siya at hinainan siya ng isang tasa ng mainit at mabangong kape. "Ang cozy ng bahay ninyo," sabi ni Elena
habang ang kanyang mga mata ay sumisiyasat sa mga larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding, kung saan mayroong isa ni Marisa na yakap si Lito na napakaliit pa. Tumango ako at nagpasalamat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtagal sa larawang iyon ng mas matagal kaysa sa gusto ko, at hindi ako sigurado kung nagustuhan ko iyon. Nagpatuloy ang hapunan sa isang kapaligiran na sinubukan kong gawing friendly hanggat maaari. Inilagay ko ang mga ulam na inihanda ko sa buong hapon sa lamesa. Lumpia, note, dish change na nakabalot sa corn tortillas, isang plato ng adobong manok. Note, dish change na may pulang sarsa at isang sariwang salad na may mangga, ang paboritong pagkain ni Lito. Umupo si Andres sa tabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Ang kanyang kaligayahan ay nakikita sa bawat galaw. Ma, si Elena ay nagtatrabaho sa marketing sa aking kumpanya. Napakahusay niya sa kanyang ginagawa, sabi niya. Puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. Ngumiti si Elena. Hinainan niya ako ng adobo na may delikado ngunit kalkuladong galaw. Geng, Belen, napakasarap nito. Kailangan ninyo akong turuan kung paano gawin ito, sabi niya. Binigyan ako ng isang palakaibigan na tingin. Ngumiti ako at sumagot ng may paggalang, ngunit ang isang maliit na bahagi sa akin ay nanatiling balisa. Mayroong isang bagay tungkol sa paraan ng kanyang pagsasalita. Ang paraan ng kanyang pagtawa na nagparamdam sa akin na parang nanonood ako ng isang napakahusay na play. Si Lito, ang aking apo, ay nakaupo sa ulo ng lamesa, kakatwang tahimik. Siya, nakaraniwan ay hindi titigil sa pag-uusap tungkol sa paaralan ng gabing iyon, ay kinuha lang ang kanyang pagkain nang hindi man lang nag-angat ng ulo. Napansin ko na iniiwasan niya ang tingin ni Elena na para bang sinubukan niyang magtago sa isang ligtas na sulok. Yumuko si Elena, kumuha ng chocolate bar mula sa kanyang purse at inilagay ito sa harap ni Lito na may nagniningning ng ngiti. Ito ay para sa iyo. Napakabuti nito, Lito, sabi niya sa isang boses na kasing tamis na para bang sinubukan niyang win over siya. Ngunit nanatiling walang kibo si Lito, ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang silverware. At pagkatapos ay simpleng tinalikuran niya ang kanyang mukha nang hindi man lang hinahawakan ng chocolate. Nakita ko ang isang flash ng takot sa kanyang mga mata at naramdaman ko na parang liliit ang aking puso. Kumunot ang noo ni Andres, malapit ng pagalitan ang kanyang anak. Lito, anong problema sa'yo? Nagbibigay sa'yo ng candy si Elena. Agad akong namagitan. Wala lang. Siguro napagod lang siya. Hayaan mo siya, anak. Nagbuntong hininga si Andres, ngunit wala nang sinabi at lumingon upang maghain pa ng alak kay Elena na para bang gusto niyang pagaanin ang kalooban. Si Luz, ang aking ampon na anak, ay nasa hapunan din. Nakaupo siya sa tapat ko, kumakain ng tahimik, ngunit napansin ko kung paano dumilim ang kanyang tingin nang hinawakan ni Elena ang kamay ni Andres sa ilalim ng lamesa. Si Luz ay laging isang napakasensitibong babae. At alam kong mahal niya si Andres na parang isang kapatid. Ngunit minsan ay nagtataka ako kung ang pakiramdam na iyon ay hindi ba mas malalim. Nang hinawakan ni Elena ang kamay ni Andres, tumigil ang kamay ni Luz sa ibabaw ng kanyang baso at nakita kong humigpit ng kaunti ang kanyang mga daliri. Wala siyang sinabi. Yumuko lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang mga salita. Gusto kong tanungin siya. Gusto kong maintindihan kung ano ang nagpapalungkot sa kanya, ngunit alam kong hindi iyon ang tamang oras. Pagkatapos ng hapunan, nagpumilit si Elena na maghugas ng pinggan kahit na tumanggi ako ng ilang beses. Belen, hayaan ninyo na pong magpahinga kayo, sabi niya nang may umaapaw na kasiglahan. Nag-aatubili akong pumayag at pinanood siyang pumasok sa kusina, roll up ang kanyang mga manggas, at humuni ng isang masayang himig habang naglilinis. Kailangan kong aminin na ginawa niya ang lahat ng walang kapintasan. Ang mga pinggan ay maayos na nakasalansan at ang lababo ay kumikinang. Sa isang sandali, naisip ko, ang babaeng ito ay tila napakamaalalahanin. Ngunit pagkatapos, nang lumabas ako sa sala,
Nakita ko si Lito na nakaupo, nagkukulay na ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa isang krayon. Lumapit si Elena at umupo sa tabi niya, pinupuri siya. Ang ganda mong mag-drawing, Lito. Ano yan? Tingnan ko nga. Ngunit agad na binitawan ni Lito ang lapis at sumandal nang may ekspresyon ng kawalan ng tiwala na para bang siya ay isang banta. Sumulyap si Elena sa akin at mabilis na nag-force ng isang ngiti na para bang upang takpan ang nakakabahalang sandali. Ang nahihiyang bata, sabi niya sa parehong matamis na boses. Ngunit nakita ko ang isang kakaibang flash sa kanyang mga mata. Samantala, tila hindi napansin ni Andres ang anumang hindi pangkaraniwan. Abot kamay siya sa paghahain ng mas maraming alak, nagkukuwento ng nakakatawang mga anecdote mula sa trabaho, at tumatawa ng malakas tuwing nagkukuwento si Elena ng isang joke. Nagtapos ang pagpapakilala na ang aking anak ay lubos na nasiyahan. Hinahatid si Elena sa pinto na ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya na para bang walang ibang tao sa mundo. Tumayo ako roon, pinapanood silang lumayo na may kakaibang pakiramdam sa aking puso na para bang mayroong isang bagay na hindi ganap na tama. Lumipas ang panahon at si Elena ay unti-unting naging bahagi ng aming buhay. Isang umaga ng katapusan ng linggo, habang ang maliwanag na sikat ng araw sa California, note generalizing, ay bumabaha sa sala sa pamamagitan ng mga bintana, nagahabi ako ng scarf nang lumabas si Elena, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Jing, Belen, gusto kong dalhin si Lito sa parke ngayon. Ayos lang ba? Tanong niya, puno ng kasiglahan ang kanyang boses. Tiningnan ko si Lito, na nasa sahig naglalaro ng kanyang mga bloke na kahoy, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Oo naman, sigurado akong magugustuhan niya iyon, sagot ko, nag-force ng isang ngiti. Kahit na nakaramdam ako ng kaunting pagdududa sa loob, umalis si Andres para magtrabaho, at naisip ko na marahil ang kaunting sariwang hangin ay makabubuti kay Lito. Kinuha ni Elena ang kamay ni Lito at inakay siya patungo sa pinto habang pinapanood ko silang umalis na may kakaibang bigat sa aking puso. Nang bumalik sila, pumasok si Elena na may nagtagumpay na ngiti. Napakasaya niya. Hindi siya tumitigil sa pag-slide at humingi pa nga siya ng isa pang sorbetes. Kwento niya, puno ng kaba ang kanyang boses. Ngunit nang tumingin ako kay Lito, nakita ko na marumi ang kanyang damit na may ilang tuyong batik ng dumi sa asul na tela na ako mismo ang nagplantsa ng umagang iyon. Tahimik siya na ang kanyang laruang kotse ay nasa kamay ng walang sinasabi tungkol sa kanyang pamamasyal. Nagsaya ka ba, apo ko? Tanong ko. Yumuko upang haplusin ang kanyang buhok. Tumango lang siya ng bahagya, umiiwas sa tingin. Gusto ko pa siyang tanungin upang malaman kung bakit siya tahimik, ngunit namagitan si Elena na ang kanyang laging matamis na boses. Sabi ko na sa inyo, Jing, Belen, mahal na mahal niya iyon. Tumango ako, ngunit sa loob ko, nagsimulang mabuo ang isang maliit na piraso ng puzzle ng pagdududa. Sa ibang pagkakataon, habang nagtatrabaho si Andres, lumabas si Elena nang walang abiso. Nasa kusina ako, naghahanda ng chili para sa tanghalian nang marinig ko siyang nakikipag-usap kay Lito sa sala. Sa una, ang kanyang boses ay malambot, ngunit bigla akong nakarinig ng isang matalim na parirala. Manatili kang walang kibo, Lito. Huwag kang magkalat. Malaki ka na, ngunit kumikilos ka pa rin na parang sanggol. Huminto ako ng tuluyan. Ang aking mga kamay ay nasa ibabaw pa rin ng sibuyas na hinihiwa ko at isang chill ang dumaloy sa aking katawan. Lumabas ako ng kusina at agad na binago ni Elena ang kanyang tono. Naging kasing tamis na para bang walang nangyari. Ang galing ng ating Lito. Tingnan ninyo ang matataas na tower na itinayo niya, sabi niya. Itinuro ang mga blok na kahoy na pinaglalaroan ng bata na may nagniningning ng ngiti. Ngunit pinisil lang ni Lito ang kanyang mga labi at tumingin sa akin na para bang humihingi ng tulong. Sinubukan kong ngumiti at sinabi, oo, napakagaling niya. Ngunit sa loob ang pagkabalisa ay nagsisimulang lumaki, tulad ng isang maliit na tinik na humuhukay sa aking puso. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Sigurado akong hindi lang siya sanay sa mga bata. Kahit sino ay medyo clumsy sa una. Ang ika-7 kaarawan ni Lito ay isang alaala
na hindi ko kailanman malilimutan. Si Luz, ang aking ampon na anak, ay nag-ukol ng buong umaga sa pagbe-bake ng chocolate cake, ang paborito ni Lito. Nang dumating siya na may dalang cake at inilagay ito sa lamesa na may mga kandila na may sindi, sumigaw si Lito sa tuwa. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Ate Luz, ito ang paborito kong cake, bulalas niya, tumatakbo upang yakapin siya. Ngumiti siya, hinaplos ang kanyang buhok at sinabi sa kanya ng may pagmamahal, "Ginawa ko yan para sa iyo, mahal ko. Kumain ka ng marami." Pinanood ko sila na may mainit na puso. Naramdaman ko na ang alab ng pamilya ay muling nag-aapoy. Si Elena ay naroon din, ngunit pumalakpak lamang siya sa isang forced na paraan, nakatayo sa isang sulok na may pagod na ngiti. Ang tanging regalo niya kay Lito ay isang walang pakialam na tapik sa balikat at isang happy birthday champ. Nakita ko kung paano lumiit ng kaunti si Lito, umiiwas sa kanyang tingin at muling sumakit ang aking puso. Gusto kong sabihin ang isang bagay, ngunit nanatili akong tahimik. Sinasabi sa sarili ko na huwag masyadong makialam. Sa ibang pagkakataon, dinala ni Andres sina Elena at Lito sa grocery store. Nanatili ako sa bahay, ngunit nang bumalik sila, narinig kong nagreklamo si Elena sa isang iritadong tono. Nahulog ni Lito ang isang buong bag ng candy sa checkout at kailangan kong bayaran niyon. Napakawalang ingat na bata. Kumunot ang noo ni Andres at lumingon upang pagalitan ang kanyang anak. "Lito, malaki ka na. Kailangan mong maging mas maingat." Nakita kong yumuko si Lito na ang kanyang mga kamay ay magkakadugtong at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng akin na para bang humihingi ng tulong. Mabilis akong lumapit at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. "Huwag kang mag-alala, apo ko. Candy lang iyon." Ngunit sa loob, hindi ko mapigilan ang pagtataka kung bakit napakadali niyang magalit kay Lito. Bakit hindi siya maging kasing amo ni Marisa? Isang hapon nang sunduin ko si Lito sa paaralan, hinila ako ng kanyang guro, si Ging Santos, sa isang tabi at sinabi sa isang mahina ngunit nag-aalalang boses, "Ginyang Belen, nitong nakaraan ay mas kaunti ang sinasabi ni Lito, at tila siya ay napakabalisang balisa. May nangyayari ba sa bahay?" Natigilan ako, ngunit sinubukan kong downplay iyon. "Sigurado akong mga pagbabago lang iyon, Ganga Santos. Huwag kayong mag-alala." Ngunit sa daan pa uwi, hinila ni Lito ang aking blusa at sinabi sa nanginginig na boses, "Lola, ayaw ko pong umuwi kasama si Miss Elena." Huminto ako at lumuhod upang tumingin sa kanyang malinaw na mga mata. Naramdaman kong parang pinisil ang aking puso. "Bakit mo sinasabi, yan mahal ko? Mahal ka ni Miss Elena," sabi ko. Ngunit sa sandaling sinabi ko iyon, alam kong nagkamali ako. Umiling si Lito na may matibay na determinasyon sa kanyang tingin. "Hindi, Lola. Hindi niya po ako mahal." Hinaplos ko ang kanyang buhok, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit sa loob hindi ko maitanggi na ang bata ay nagsasabi ng totoo. Si Luz, na nasa malapit, ay narinig ang lahat. Tumalikod siya ng tahimik, ngunit nakita ko kung paano gumalaw ng bahagya ang kanyang mga balikat, na para bang pinipigilan niya ang isang buntong hininga. Lahat ng maliliit na piraso na iyon, lahat ng maliliit na senyales na iyon. Nakita ko ang mga ito, ngunit pinili kong baliwalain ang mga ito. At sa gayon, dumating ang araw ng kasal ng aking anak. Nang hapong iyon, ang ginintuang sikat ng araw ng Florida, note generalizing, ay pumasok sa malalaking bintana na bumabad sa ballroom sa isang nagniningning na liwanag, na para bang nais ipagdiwang ang masayang araw ng aking anak. Nakaupo ako sa lamesa bilang 8 sa tabi ng aking apo, si Lito at si Luz, ang aking ampon na anak. Naglalaro si Lito ng kanyang pulang laruang kotse, bumubulong ng isang mahinang vroom vroom. Tiningnan ko siya at napuno ng pagmamahal ang aking puso. Si Luz, sa isang simpleng beige na damit, ay nakaupo sa kabilang panig, yumuko paminsan-minsan upang magsabi ng isang bagay sa tainga ni Lito na may ngiti na kasing tamis ng sikat ng araw sa umaga. "Kumain ka pa ng isa pang maliit na piraso ng tinapay, apo ko," sabi niya, binali ang isang maliit na piraso para sa kanya. Ngumiti ako sa paningin, nakaramdam ng kaunting ginhawa sa aking puso.
Bagaman dumaan ang aming pamilya sa napakaraming sakit, ang presensya ni na Luz at Lito ay laging ang apoy na nagpapainit sa aking kaluluwa. Si Andres, ang aking anak, nakasuot ng isang eleganteng navy blue na suit, ay naglalakad sa pagitan ng mga lamesa, nagtutoast sa mga kamag-anak. Ang kanyang mukha ay umaapaw sa kaligayahan. Ang kanyang nagniningning ng ngiti ay tila nais burahin ang madilim na mga taon na sumunod sa pagkamatay ni Marisa. Tiningnan ko siya, nakaramdam ng isang halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Gusto kong maniwala na nakahanap siya ng isang bagong kaligayahan na si Elena, ang nakasisilaw na nobya sa kanyang beaded na damit pangkasal, ay magbibigay sa kanya ng isang bagong tahanan. Ngunit tuwing nagtatagpo ang aking tingin sa kay Elena, na tumatawa ng malakas sa harap ng mga kamera, hindi binitiwan ang kanyang baso ng alak, nakaramdam ako ng isang maliit na tinik na humuhukay sa aking puso. Ang kanyang ngiti ay masyadong perpekto tulad ng isang maingat na inilagay na maskara. Ang banayad na melodiya ng jazz band ay tumugtog na humahalo sa masiglang pag-uusap ng mga bisita. Ang mga waiter ay gumagalaw ng maingat, nagsisilbi ng mga appetizer, malutong na crackers, isang mabangong cheese dip, at mga plato ng sariwang hipon na eleganteng pinalamutian. Napansin ko na kumuha lang si Lito ng isang cracker at pagkatapos ay maingat na itinulak palayo ang plato ng hipon. Kumunot ang noo ko at tinanong siya sa isang mahinang boses, "Hindi mo ba gusto ito, mahal ko?" Umiling ang bata, umiiwas sa tingin na para bang may itinatago siya. Gusto ko pa siyang tanungin, ngunit isang malapit na kamag-anak ang namagitan na masayang nagsasabi, "At si Lito ay mabait, Belen. Tingnan mo kung gaano na siya kalaki." Ngumiti ako at sumagot, "Isang matalinong maliit na lalaki na siya ngayon." Ngunit sa loob, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Hindi kailanman tumanggi si Lito sa pagkain sa ganoong kakatuwang paraan. Sa malayo, nakita ko ang tingin ni Elena na nakatuon sa aming lamesa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila humigpit sa isang segundo, sapat lang upang walang sinuman ang makapansin bago siya lumingon upang ipagpatuloy ang pagtutoast sa isa pang bisita. Sinubukan kong palayasin ang aking pagkabalisa, sinasabi sa sarili ko na masyado akong nag-iisip, ngunit pagkatapos ay nagbago ang lahat sa isang iglap. Si Lito, na naglalaro pa rin ng kanyang laruang kotse, ay itinulak ito ng masyadong malakas at ang laruan ay gumulong sa sahig. Mabilis na yumuko ang bata upang pulutin ito, ngunit nakita ko siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa isang bagay sa ilalim ng lamesa. Yumuko ako upang tanungin siya kung ano ang mali nang hilahin ni Lito ang isang maliit na piraso ng papel na nakatupi sa apat nang nanginginig ang mga kamay at may maputlang mukha. Agad siyang kumapit sa aking kamay at bumulong ng apurahan, "Lola, umalis na tayo. Pakiusap, umalis na tayo ngayon." Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso na para bang gusto nitong tumalon palabas sa aking dibdib. "Anong problema, apo ko?" Tanong ko, sinusubukang maging kalmado. Ngunit ang nag-aalalang tingin ni Lito ang pumigil sa akin na gawin iyon. Nanginginig, inulit niya ang tanong na iyon na nagpalamig sa aking dugo. "Hindi po kayo tumingin sa ilalim ng lamesa, di ba?" Ang kanyang mga salita ay parang malamig na kutsilyo na nagparalisa sa akin. Lumuhod ako, itinaas ang puting mantel at sinuri ng aking mga mata ang madilim na espasyo sa ilalim ng lamesa. Ang maliit na papel ay nakahiga sa tabi ng kanyang upuan, isang inosenteng bagay ngunit puno ng banta. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Naramdaman kong lumiit ang mundo sa paligid ko. Iniiwan lang kami ni Lito at ang lintik na papel na iyon. Binuklat ko ito. Ang liwanag ng kandila ay sapat na upang mabasa ang nakasulat na mga salita. Talahanayan 8, dagdagan ng hipon ang pagkain ng bata. Ilang salita, ngunit ang mga ito ay parang isang electric shock na dumaloy sa aking buong katawan. Hindi ko sinasadyang nilamukos ang papel sa aking kamay. Ang musika, ang tawanan, ang lahat sa paligid ko ay tila lumulubog sa isang kalaliman kung saan hindi ako makatakas. Si Elena, sa kanyang nakasisilaw na damit pangkasal,
ay patuloy na tumatawa sa isang sulok ng ballroom, itinaas ang kanyang baso upang mag-toast sa isang bisita, na para bang walang anumang bagay sa mundo ang makapag-aalala sa kanya. Si Andres ay abala sa pagkuha ng mga litrato kasama ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na may nagniningning ng ngiti na tila nagpapatunay na ito ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ngunit para sa akin, ang lahat sa ballroom na iyon ay isang farce, isang tabing na nagtago sa kakilakilabot na katotohanan na natuklasan ko lang. Mahigpit kong pinisil ang papel, naramdaman kong nag-aapoy ito sa aking balat. Si Lito, ang apo na mahal ko pa sa sarili kong buhay, ay halos naging biktima ng isang masamang balangkas sa mismong araw ng kasal ng kanyang ama. Lumingon ako kay Luz, ang aking ampon na anak, na nakaupo sa tabi ni Lito. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalala nang makita niya ang aking ekspresyon. "Alagaan mo si Lito, pakiusap," sabi ko, sinusubukang maging kalmado, bagaman alam kong hindi ko maitago ang panginginig sa aking boses. Tumango si Luz, hinila si Lito palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit tulad ng isang protective shield. "Saan ka pupunta?" tanong niya sa akin sa isang mahina ngunit puno ng pagkabalisa na boses. Umiling lang ako nang hindi sumasagot dahil hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko pagkatapos. Mabilis akong lumabas sa pasilyo, ang aking mga binti ay mabigat na para bang may dala silang tingga, ngunit ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Naguudyok sa akin na kumilos. Malapit sa bar, nakita ko ang isang grupo ng mga waiter na nag-uusap. Ang kanilang tawanan ay parang isang masakit na kaibahan sa bagyo na nagngangalit sa loob ko. Nakilala ko si Danilo, ang kabataang lalaki na nagdala ng pagkain sa aming lamesa ng ilang beses. Mayroon siyang mabait na mukha at isang palakaibigan ng ngiti, ngunit sa sandaling iyon, hindi ko maiisip iyon. Naglakad ako ng diretsyo sa kanya, inilagay ang papel sa kanyang mukha, at nagtanong sa isang matatag na boses, "Alam mo ba kung sino ang nagpadala ng papel na ito?" Tiningnan ni Danilo ang papel at agad na nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang walang malay na ngiti ay naging ekspresyon ng panik. "Diyos ko, papel ko po ito," nauutal niyang sabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay na para bang gusto niyang agawin ito mula sa akin. Isang babae ang nagbigay nito sa akin at aksidente ko pong nahulog ito habang dala ko ang tray. Ang kanyang mga salita ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng pagkalito, ngunit lalo rin nila akong kinabahan. "Sino ang nagbigay nito sa iyo?" Pagpupumilit ko, halos sumisigaw, ganap na nawawalan ng kontrol sa sarili. Umalis ng isang hakbang si Danilo, nalito. "Hindi ko po alam ang pangalan niya, ma'am. Sinabi lang niya sa akin na ibigay ito sa chef." Ang galit ay sumabog sa loob ko na parang nag-aapoy na apoy. "Lalo na," sabi ko, lumapit pa, ang aking boses ay nanginginig sa galit at takot. "Alam mo, ang apo ko ay may malubhang alerhiya sa hipon. Ang isang piraso lamang ay maaaring pumatay sa kanya." Namutla si Danilo, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at iniling ang kanyang ulo ng frantically. "Ma'am, hindi ko po talaga alam. Sinunod ko lang ang note. Wala akong ideya sa anumang bagay." Pumiyok ang kanyang boses na para bang siya rin ay nakulong sa bangungot na ito. Ang ibang mga waiter ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili, nagtitinginan ng may pag-usisa at pag-aalala. Pinisil ko ang papel sa aking kamay, naramdaman kong nag-aapoy ito sa aking balat. Gusto kong sumigaw, gusto kong sirain ang lahat, ngunit alam kong hindi ko maaaring hayaan ang aking damdamin na maging mas mataas sa akin. Naghihintay sa akin si Lito, at kailangan ko siyang protektahan. Mula sa loob ng ballroom, masayang inihayag ng MC na dapat silang maghanda para sa main course. Ang kanyang boses ay parang isang malupit na paalala na nauubos na ang oras, at kung mag-aalinlangan ako, isang nakamamatay na bitag ang maaaring naghihintay kay Lito. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kontrolin ang panginginig sa aking katawan. Alam kong hindi ako maaaring manatiling tahimik. Kung hindi ako kikilos ngayon, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Bumalik ako sa ballroom na ang papel ay nasa aking kamay pa rin bilang hindi matatawarang patunay ng isang masamang plano. Ang ballroom ay baha pa rin ng liwanag ng kandila at ang musika ng jazz band ay humalo sa tawanan ng mga bisita.
Tahimik na hinahain ng mga waiter ang mga main course at ang aroma ng inihaw na karne at sarsa ay pumuno sa hangin. Ngunit para sa akin, ang lahat ay isang farce. Tiningnan ko si Lito, nakayakap kay Luz. Ang kanyang malinaw na mga mata ay puno ng takot na nakatuon sa akin na para bang ako ang kanyang tanging kanlungan sa gitna ng bagyo. Kinuha ko ang maliit na kamay ni Lito. Naramdaman ang kanyang nanginginig na mga daliri sa aking palad. At pagkatapos, na para bang itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa, bigla akong tumayo, ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw at matatag sa ibabaw ng musika at mga pag-uusap. Sandali lang po, bago tayo magsimulang kumain, mayroon akong dapat linawin. Ang buong ballroom ay tumahimik na para bang tumigil ang oras. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa lamesa bilang 8, kung saan ako nakatayo kasama si Lito sa aking tabi, at si Luz ay nakaupo na may spark ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tumigil ang kalansing ng mga baso, namatay ang mga bulungan, at tanging ang tibok lang ng aking puso sa aking dibdib ang naririnig ko. Itinaas ko ang papel. Ang mga salitang nakasulat dito ay isang hindi matatawarang akusasyon. Sino ang sumulat ng papel na ito na humihingi na dagdagan ng hipo ng pagkain ng bata sa lamesa bilang 8? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit, ngunit pilit itong nagiging malinaw at matalim. Ang mga bulong ay nagsimulang marinig tulad ng maliliit na alon sa isang kalmadong lawa. Ang ilang mga bisita ay nagtitinginan, umiiling sa pagtataka at pagkalito. Naramdaman ko ang tingin ni Lito na nakatuon sa akin, na para bang nagmamakaawa siya sa akin na gumawa ng isang bagay upang protektahan siya. Tumakbo si Andres mula sa ibang lamesa na may ngiti sa kanyang mukha na mabilis na naging pag-aalala nang makita niya ang aking ekspresyon. "Ma, anong nangyayari?" tanong niya, ganap na naguguluhan. Hindi ko siya sinagot agad. Inilagay ko lang ang papel sa lamesa at itinulak ito patungo sa kanya. "Basahin mo mismo," sabi ko sa isang matalim na boses, bagaman sa loob ako ay gulo. Kinuha ni Andres ang papel. Sinuri ng kanyang mga mata ang mga salita, at nakita kong namutla ang kanyang mukha at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong niya. Natigilan, nakatingin sa akin, at pagkatapos ay kay Lito, na para bang naghahanap ng isang lohikal na paliwanag. Si Elena, sa kanyang nakasisilaw na damit pangkasal, ay lumapit, kumunot ang noo na may perpektong huwad na pagtataka. "Ano ba ito? Anong klaseng masamang biro ito?" sabi niya sa isang malambot na boses, ngunit napansin ko ang isang flash ng panik sa kanyang mga mata. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Ang aking puso ay kinuyom ng galit at takot. "May alerhiya sa hipo ng apo ko," sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Hindi ito biro. Ito ay isang pagtatangka ng pagpatay. Ang aking mga salita ay bumagsak tulad ng kulog na naglubog sa ballroom sa isang katahimikan. Ang bibig ng ilang bisita ay bumaba sa pagtataka habang ang iba ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay lumilipat mula sa akin patungo kay Elena. Naglabas si Elena ng isang forced na tawa, isang maskara upang mapanatili ang kanyang composure. "Ipaumanhin ninyo, Gyang Belen, ngunit walang pangalan sa papel. Maniniwala ba kayo sa isang kwento na ginawa ng isang bata na nakakita nito?" Sabi niya ng may mapang-uyam na tono, sinusubukang gawin akong parang isang paranoid na matandang babae. Ang ilang mga bisita ay nagsimulang magkomento ng may pag-aalinlangan. "Baka isang misunderstanding lang. Sino ang gagawa ng ganyan sa kasal?" Kumulo ang dugo sa aking mga ugat. Ang audacity ni Elena ay halos nagpahinto sa akin sa pagsasalita. Gusto kong sumigaw. Gusto kong punitin ang damit pangkasal na iyon upang ipakita ang katotohanan. Ngunit alam kong kailangan kong manatiling kalmado para kay Lito, para sa aking pamilya. Bigla, tumayo si Luz, niyakap si Lito ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanliit at nakatuon kay Elena. "Tama na, Elena." Ang kanyang boses ay tunog malamig ngunit puno ng sakit na para bang hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Humakbang si Luz at sinampal siya, isang sampal na umalingaw-ngaw sa buong ballroom.
Ang tuyo, umalingaw-ngaw na tunog, ay sumira sa katahimikan at sa kasinungalingan. Lahat ay natigilan, pati na ako. Inilagay ni Elena ang isang kamay sa kanyang pisngi, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, at pagkatapos ay lumingon kay Andres, umiiyak. Nakikita mo, baliw siya sa selos, at iyan ang dahilan kung bakit niya ako inaatake. Ano ang ginawa ko upang marapat ito? Hindi umatras si Luz, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang boses ay bali sa galit. Ikaw lang ang masamang tao dito. Sinubukan mong saktan ang isang inosenteng bata sa sarili mong kasal. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na humiwa sa mabigat na hangin ng ballroom. Ang mga tingin ng pagdududa ay nagsimulang nakatuon kay Elena at nakita ko siyang natigilan. Ang kanyang huwad ng ngiti ay naglalaho. Si Andres ay walang kibo. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin patungo kina Luz at Elena na para bang nakulong siya sa pagitan ng dalawang mundo. Luz, kumalma ka, sabi niya sa nanginginig na boses. Ngunit alam kong hindi na siya sigurado kung sino ang paniniwalaan. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lumaki tulad ng isang tide na nagdala ng lahat ng mata patungo sa akin, patungo kay Elena at patungo kay Lito, ang aking munting apo na nanginginig sa bisig ni Luz. Sinubukan ni Elena na panatilihin ang kanyang huwad na kalmado, ngunit nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay nang magsalita siya. Ito ay isang paninirang puri. Sigurado akong may naglagay ng papel na iyon doon upang sirain ang aming kasal. Ang kanyang boses ay matalim, ngunit napansin ko ang panik sa kanyang mga mata na para bang nagsisimulang mag-crack ang kanyang perpektong maskara. Hindi ko na kinaya ang kanyang audacity. Ang galit sa loob ko ay sumabog tulad ng isang apoy na kumonsumo sa lahat ng aking pasensya. Hinampas ko ang lamesa ng malakas na nagpapanginig sa mga baso. Tama na, sigaw ko sa isang boses na napakalamig, kaya pinatahimik nito kahit ang musika ng jazz band. Danilo, halika rito! Ang kabataang waiter, si Danilo, ay lumapit mula sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay maputla sa takot. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik na para bang nakulong siya sa pagitan ng katotohanan at ng bagyo na darating. Ipinakita ko sa kanya ang papel, ang aking boses ay nanginginig ngunit matatag. Kumpirmahin mo, ito ba ang papel na natanggap mo? Tumango si Danilo ng paulit-ulit na uutal. Opo ma'am, ito po. Isang babae po sa kabilang lamesa ang nagbigay sa akin at aksidente ko pong nahulog ito habang dala ko ang tray. Yumuko siya na para bang gusto niyang iwasan ang aking tingin. Naramdaman kong kumulo ang aking dugo, ngunit pinilit kong manatiling kalmado dahil alam kong nanonood ang lahat sa ballroom. Nagmadali si Elena na mamagitan sa isang matalim, halos desperadong boses. Nagkakamali ka, wala akong alam tungkol diyan. Ngunit bago siya makasagot, isang mahina na boses na puno ng sakit ang narinig mula sa likuran. Si Gloria, ang nakababatang kapatid ni Elena, ay umiyak at tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi po ang kapatid ko, si Elena, ang nagbigay sa akin ng papel na iyon, sabi ng dalaga. Nanginginig habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Hahiniling niya po sa akin na ibigay ito sa waiter. Sumusumpa po ako na hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Isang bulungan ng pagkamangha ang dumaloy sa ballroom. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Paano iyon posible? Tiningnan ko si Gloria at lumambot ang aking puso. Siya ay halos 18 taong gulang pa lang. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng pagkalito na para bang siya rin ay nakulong sa bangungot na ito. Agad na lumingon si Elena at sinigawan ng kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay disfigured sa galit. Tumahimik ka, Gloria. Paano ka naglakas loob na gumawa ng kasinungalingan upang saktan ang sarili mong kapatid? Ang kanyang boses ay matalim, ngunit nakita kong nanginginig ang kanyang mga labi na para bang nakikipaglaban siya upang itago ang katotohanan. Umalis si Gloria, nanginginig mula ulo hanggang paa, at sinabi sa gitna ng hikbi, "Hindi po ako nagsisinungaling, ate. Ginawa ko lang po ang hiniling mo."
Ang kanyang mga salita ay parang isang dagger na tumagos sa kasinungalingan ni Elena, na nag-iwan sa buong ballroom sa isang estado ng shock. Isang malapit na matandang kamag-anak, si G. Reyes, ang umiling, ang kanyang boses ay naiiyak. Paano posibleng hindi man lang nila patawarin ang isang inosenteng bata? Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Luz, niyakap si Lito ng mahigpit, at sinabi sa isang nagyayalong boses, "Kung patuloy kang magtatanggi, maaari tayong humingi na tingnan ang mga security camera sa ballroom. Lahat ay liliwanagin sa isang sandali." Ang kanyang mga salita ay parang isang bato na inihagis sa isang lawa na nagdulot ng mga alon ng panik. Ang mukha ni Elena ay naging abo, ang kanyang mga labi ay humigpit, at ang kanyang tingin ay desperadong naghahanap ng isang takasan. Ngunit walang takasan ngayon. Wala na siyang sinabing isa pang salita, at ang katahimikan na iyon para sa akin ang pinakamalinaw na pag-amin sa lahat. Natigilan si Andres, ang kanyang kamay ay nanginginig sa balikat ni Lito, nakatingin ng may takot sa babaeng tinawag niya lang na kanyang asawa, si Elena. Ang kanyang boses ay bali na para bang sinubukan niyang kumapit sa pag-asa na ang lahat ay isang misunderstanding, ngunit ang kanyang tingin na lumilipat mula sa papel patungo kay Lito ay nagsabi ng lahat. Nakita ko kung paano nasira ang kanyang puso, tulad ng sa akin nang matuklasan niya ang balangkas. Isang tiyuhin ang tumayo at umiling, disgusted. Hindi ka panipaniwala. Ganoong kasamaan sa isang araw ng pagdiriwang. Nanginginig ang kanyang boses na para bang pinipigilan niya ang kanyang galit. Pagkatapos ng hamon ni Luz tungkol sa mga security camera, isang nakamamatay na katahimikan ang pumalit sa ballroom. Si Elena, ang babae na minsan kong sinubukan na tanggapin bilang bahagi ng aking pamilya, ay tumayo roon, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay pinisil, naghahanap ng huling dahilan. Ngunit ang katotohanan ay nakalantad at wala na siyang matatakbuhan. Lumakad si Andres ng dahan-dahan patungo sa kanya, ang kanyang mukha ay tense at ang kanyang mga mata ay pula at tinanong siya, "Elena, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo ba?" Nanginginig ang kanyang boses na para bang nagmamakaawa siya para sa isang glimmer ng pag-asa na ang lahat ay isang pagkakamali. Ngunit alam kong sa kaibuturan, naramdaman din niya ang masakit na katotohanan. Umatras ng isang hakbang si Elena, sinusubukang i-force ang isang baluktot ng ngiti, ngunit ipinagkanulo ng kanyang mga mata ang kanyang panik. "Hindi ka naniniwala sa akin?" sabi niya sa isang sirang boses, na para bang sinubukan niyang kumapit sa huling patak ng tiwala ni Andres. Lahat ito ay plano nila. Wala akong ginawa. Ngunit ang kanyang mga salita ay tunog mahina, tulad ng isang hangin na malapit ng mamatay bago ang isang bagyo. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay mabigat sa galit at sakit. Ang babaeng ito na inakala kong magdadala ng kaligayahan sa aking anak, ay nakatayo ngayon sa harap ko na parang isang estranghero, isang panganib na hindi ko nakita dati. Inilagay ni Luz, ang aking ampon na anak, ang isang kamay sa balikat ni Andres at sinabi sa isang boses na pinipigilan niya ng buong lakas. Si Lito ay halos mamatay dahil sa babaeng ito. Ang kanyang mga salita ay kasing talim ng isang kutsilyo. Sumigaw si Elena ng desperado. "Tumahimik ka, ikaw lang ay isang selosong intruder." Ngunit hindi gumalaw si Luz. Nanginginig siya sa galit, ngunit nanatiling matatag tulad ng isang shield para kay Lito. "Paano mo ako natawag na seloso? Tingnan mo ang batang ito sa mata at sabihin mo sa akin na hindi mo sinubukan na saktan siya," sagot ni Luz sa isang nagyayalong boses. Kumapit sa akin si Lito, ang kanyang maliit na kamay ay pumipisil sa akin na para bang natatakot siyang hilahin sa bangungot na iyon. Ang mga bisita ay nagsimulang tumayo. Ang maligaya na kapaligiran ay ganap na nasira. Isang kamag-anak ng aming pamilya, si G. Reyes, ang humampas sa lamesa sa galit. "Ito ay isang kahihiyan. Hindi natin ito maaaring hayaan." Ang mga bulungan ng suporta ay narinig tulad ng mga alon na lumaki at nilunod si Elena sa tingin ng lahat ng paghamak.
Si Andres, nakulong sa pagitan ng katotohanan at pag-ibig, ay sumigaw. Ang kanyang boses ay bali sa sakit at galit. Si Lito ay anak ko. Sinubukan mong patayin ang aking anak sa sarili nating kasal. Ang kanyang mga salita ay parang isang direktang saksak sa puso ni Elena at nakita ko siyang umiyak. Ngunit ang mga luha na iyon, alam kong hindi ng pagsisisi, kundi ng pagkatuklas. Inilagay ko ang papel sa lamesa at idineklara sa isang matatag na boses. Ang sino man na sumubok na saktan ng aking apo ay hindi kailanman magkakaroon ng karapatan na tumapak sa pamilyang ito. Ang aking mga salita ay umalingaw-ngaw ng malinaw at hindi matitinag, tulad ng isang sentensya. Tumangala si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy, ngunit nakita ko ang pagkatalo sa kanyang tingin. Natalo siya hindi lamang sa akin, kundi sa katotohanan. Lumapit ang mga hotel security personnel at sa isang magalang ngunit matatag na paraan ay hiniling kay Elena na umalis sa ballroom. "Ma'am, pakiusap sumama kayo sa amin," sabi ng isa sa kanila sa isang malamig na boses. Umatras si Elena, naghahanap ng tulong, ngunit walang kumampi sa kanya. Maraming bisita ang umiling, iniwan ang kanilang kalahating walang laman na mga baso at bumuntong hininga sa pagbibitiw. "Hindi ka panipaniwala," bulong ng isa. "Paano magiging napakawalang puso ng isang tao?" sabi ng isa pa, natatakot. Si Andres ay tumayo ng walang kibo, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo na para bang sinubukan niyang panatilihing hindi gumuho ang kanyang mundo. Pagkatapos na para bang wala na siyang lakas na tumayo, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Lito, ang kanyang boses ay naiiyak. "Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, apo ko, sa hindi pagprotekta sa iyo." Nakita kong dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi at naramdaman kong nabiyak ang aking puso sa dalawa. Tinulungan ko si Andres na tumayo, pinisil ang kanyang mga balikat at sinabi sa isang seryoso ngunit may kumpiyansa na boses, "Sa kasamaang palad, napigilan natin ito sa oras. Ang huwad na kaligayahan na ito ay kailangang matapos dito at ngayon." Tiningnan ko si Elena, na-escort palabas sa gitna ng tingin ng paghamak at sa aking puso, alam ko na hindi siya kailanman naging at hindi kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Sa mga araw na sumunod sa bangungot na kasalan na iyon, ang aking pamilya ay nahuli sa isang tahimik na buhawi kung saan ang mga sugat ay dumudugo pa rin at ang mga hindi nasagot na tanong ay lumulutang sa hangin. Naramdaman ko na para bang kagigising ko lang mula sa isang bangungot kung saan halos mawala ko si Lito, ang aking apo, na mahal ko pa sa sarili kong buhay. Ang kwento ng nabigong kasal ay kumalat sa lahat ng dako, mula sa maliliit na kalye sa suburban. Note, generalizing hanggang sa mga pag-uusap ng malalayong kamag-anak. Ang telepono ng bahay ay hindi tumitigil sa pagriring. Inakusahan ng ilan si Andres sa bulag na pagtitiwala kay Elena. Ang iba ay nakiramay kay Lito, ang inosenteng bata na halos naging biktima ng isang masamang balangkas. Ngunit para sa akin, ang bawat tawag ay isang masakit na paalala lamang ng pinagdaanan namin. Si Andres ay naging withdrawn pagkatapos ng nangyari. Hindi na siya ang nagniningning na lalaki sa navy blue na suit mula sa araw ng kasal. Sa halip, dinadala niya si Lito papunta at pabalik ng paaralan ng tahimik araw-araw. Ang kanyang tingin ay puno ng sakit at pagkakasala. Ang pangalan ni Elena, tulad ng isang sumpa, ay hindi na kailanman binanggit sa bahay. Tiningnan ko si Andres na may masakit na puso, ngunit alam kong kailangan niya ng oras upang gumaling, upang hanapin ang sarili niya pagkatapos traidorin ng taong mahal niya. Hindi ko siya sinisisi dahil naiintindihan ko na ang pag-ibig ay maaaring makarating sa mga tao. Ngunit alam ko rin na ang aming pamilya ay kailangang bumangon mula sa abo. Nagpatuloy ako sa pag-aalaga kay Lito tulad ng ginawa ko mula nang umalis si Marisa. Nagluto ako ng kanyang mga paboritong pagkain tulad ng cheesy pasta o isang malambot na puding, sinusubukang ibalik sa kanya ang isang pakiramdam ng seguridad. Ngunit sino ang talagang nagpagaling sa kaluluwa ni Lito? Hindi ako, kundi si Luz, ang aking ampon na anak. Tuwing umaga, maingat niyang inihahanda ang kanyang tanghalian para sa paaralan,
Maingat na pinipili ang mga pagkain na walang hipon o anumang maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Sumusulat pa nga siya ng isang maliit na note para sa guro na nagpapaliwanag ng alerhiya ni Lito kasama ang isang nakangiting mukha na iginuhit gamit ang isang krayon na gusto niya. Ate Luz, napakagaling mong mag-drawing. Bulalas ni Lito kapag binuksan niya ang kanyang lunchbox at nakikita kong nagliliwanag ang kanyang mga mata na para bang isang bahagi ng kanyang inosensya ay bumalik. Tuwing hapon, dinadala ni Luz si Lito sa kalapit na parke. Pinapanood ko sila mula sa malayo. Nakikita kung paano niya siya tinuruan na magpalipad ng kite. Ipinapakita sa kanya kung paano hawakan ang tali upang lumipad ito ng mataas. Minsan ay nahulog si Lito mula sa slide at tumakbo si Luz sa kanya. Binuhat siya, pinunasan ng alikabok sa kanyang damit at bumulong. Ayos lang, mahal ko. Nandito ako. Ang malinaw na tawanan ni Lito ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na inakala kong nawala na magpakailanman at kung saan ngayon ay parang isang balm para sa aking puso. Tiningnan ko si Luz nang may walang katapusang pasasalamat dahil hindi lang siya isang kapatid para sa kanya, kundi parang isang pangalawang ina na pumupuno sa kawalang iniwan ni Marisa. Isang gabi, nang may mataas na lagnat si Lito, nakita kong ginugol ni Luz ang gabi sa tabi niya. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama. Naglalagay ng basang tela sa kanyang noo habang tahimik siyang nagkukwento sa kanya ng kwento ng isang matapang na maya na lumipad sa isang bagyo. Tumayo ako sa pinto, nanonood ng tahimik, at napagtanto ko na ang tingin ni Andres ay sumunod kay Luz ng matagal. Ito ay isang komplikadong tingin, puno ng pasasalamat at pagsisisi, na para bang napagtanto niya ang isang bagay na matagal na niyang binaliwala. Wala akong sinabi. Bumalik lang ako ng tahimik, binibigyan sila ng kanilang space. Ngunit sa aking puso, nagsimula akong umasa na marahil mayroong isang liwanag sa dulo ng madilim na tunnel ng aming pamilya. Isang gabi, sa isa sa mga bihirang hapunan kung saan kaming lahat ay nakaupo ng magkasama sa paligid ng lamesa kasama ang mainit na pasta na inihanda ko, biglang tumingala si Lito. Ang kanyang malinaw na mga mata ay nakatuon kay Luz. Gusto ko po na si Ate Luz ang maging mama ko, sabi niya sa isang mahina ngunit malinaw na boses na para bang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Lahat ng tao sa lamesa ay tumahimik. Namula si Luz at yumuko, hinawakan ng kutsara na para bang itago ang kanyang pagkapahiya. Natigilan si Andres na may luha sa mata na para bang ang mga salita ni Lito ay humipo sa isang napakalalim na chord sa kanyang puso. Ngumiti ako. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ni Andres at sinabi sa isang mainit na boses, ang tunay na kaligayahan, anak, ay hindi nagmumula sa isang nakasisilaw na damit pangkasal, kundi sa isang taos-pusong puso na marunong magmahal. Tiningnan ako ni Andres, pagkatapos ay si Luz, at nakita ko ang isang maliit na spark ng pag-asa na nagniningning sa kanyang mga mata. Lumipas ang panahon at si Elena ay ganap na nawala sa aming buhay tulad ng isang toxic na hangin na umalis. Si Lito ay naging isang masayang bata muli, laging nakadikit kay Luz kasama ang kanyang pulang laruang kotse at ang drawing na ginawa niya para sa kanya. Nakita ko siyang tumatakbo at naglalaro sa bakuran, nakaramdam ng isang malaking ginhawa. Ngunit may kirot din ng sakit, iniisip ang lahat ng pinagdaanan niya. Isang araw, hinawakan ni Andres ang kamay ni Luz. Bigla siyang tumayo sa harap ko sa sala at sinabi sa isang nanginginig ngunit matatag na boses, Ma, alam kong nagkamali ako. Ako ay nabulag. Inilagay ko si Lito sa panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko nais na bitawan ang taong tunay na naging side ng aming pamilya. Yumuko si Luz na may namumula na pisngi, ngunit nakita ko ang isang nagniningning ng ngiti sa kanyang mga labi. Tumango ako habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa aking pisngi. Anak, ang tanging gusto ko ay maging masaya kayo ni Lito, sabi ko sa isang naiiyak na boses. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Lito, umupo ako sa tabi ng bintana, pinapanood ang pilak na buwan na umaabot sa tahimik na kalye. Ang kanyang malambot na liwanag ay parang isang paalala na bagaman dumaan ang aming pamilya sa madilim na mga araw,
laging nakakahanap ng paraan ang liwanag upang makapasok. Bumulong ako sa sarili ko. Ang pamilya ay hindi laging gawa sa blood ties. Minsan ito ay pinipili ng may pag-ibig at tapang. Pagkatapos ng malungkot na kasal na iyon, isang bagong kabanata na puno ng liwanag ang tunay na nagsimula para sa aking pamilya. Tumingin ako patungo sa bakuran kung saan ang kite na pinalipad ni na Luz at Lito noong nakaraang araw ay naroon pa rin. At alam ko na bagaman ang mga lumang sugat ay hindi kailanman ganap na gagaling. Magpapatuloy kami ng magkasama ng may pag-ibig at lakas bilang aming suporta. Sa mismong kasal ng aking anak, naganap ang pinakamalaking kahihiyan sa pamilya. Nakita ko ang ebidensya ng isang planong patayin ang apo kong si Lito sa harap ng lahat. Ang hiya na dulot ng bagong asawa niya ay halos bumali sa akin. Matagal akong nagsilbing ilaw ng tahanan, nagbigay ng lahat. Pero para sa kanila, ako ay walang pakialam na lang. Hindi nila alam, ang lihim na yaman ko ay ang papel, ang susi sa kanyang kasamaan. Ngayon, babawiin ko ang dangal ng aming pangalan. Hindi ako mananahimik, tuturuan ko sila ng matinding leksyon. Kung handa kayong makinig sa kwento ng hustisya, like at share na. Kwentuhan mo ako mga mahal, saan kayo nanonood?